Malaki ang panghihinayang ni Coach Charles Chu dahil posible raw na mapunta na si Troy Rosario sa SMC Group, pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang Converge Fiber Xers assistant coach na pipirma si Troy sa Converge. Narito ang detalye ng balitang yan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang notification bell para sa mga basketball updates. So hindi pa rin natatapos ang agawan sa former Blackwater forward na si Troy Rosario. Kahit ilang teams na ang nag-offer kay Troy at ang ilan sa mga teams na yan ay naglatag ng malaking pasahod para makuha ang serbisyo ng 6'7" forward. Isa sa nangungunang team na makuha si Troy ay ang Converge Fiber Xers. Nakaraan pa nakapag-meeting ang Converge at mismong kampo ni Troy Rosario. At ayon sa report mula sa Spin ay gustong-gusto nilang makuha si Troy at itinuturing nila ngayong bilang top priority para sa kupunan. Hindi nagsayang ng oras ang Converge at agad naglatag ng plano para kay Troy Rosario. Maaaring makatanggap ng 950,000 pesos a month na pasahod si Troy, plus major role ang ibibigay kay Troy upang pangunahan ang young team ng Converge sa kanilang first title championship sa PBA. Siguradong magiging malaking impact para sa koponan ng Fiber Xers kung makukuha nila ang 6'7" agile forward na may deadly shooting from the outside with 52.2% from the field and 50% naman beyond the arc this season. Inamin ni Assistant Coach Charles Chu mga idol na siya mismo ang nagre-recruit kay Troy Rosario para mapunta at mas mapalakas pa ang lineup ng Converge. Very positive na sana ang Converge at mas tumaas pa ang tsansa na mapunta sa kanila si Troy dahil na rin sa planong inilatag para sa former NU star. Pero sa pagpasok ng SMC Group sa agawan, tila nawalan na ng kumpiyansa si Coach Charles na makukuha nila si Troy. Liban na lang raw kung official nang mag-sign to ng contract sa Converge. Magandang move na ginagawa ngayon ni Troy Rosario sa pagsulit niya sa kanyang rights bilang unrestricted free agent. Matapos niyang makumpleto ang 21 conference simula pumasok siya sa PBA 9 years ago na ang nakakaraan. Kaya tama lang na makapag-isip siya kung ano ang sa tingin niya ang makakabuti sa kanyang basketball career. Dahil ayon sa past break, hindi lang naman sa PBA merong offer si Troy Rosario. Nakaabang na rin sa kanya ang standing offer mula sa Japan B-League at KBL. Kayo, sa tingin nyo mga idol, saan mas mapapabuti ang karir ni Troy Rosario?